Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Narito po tayo sa isang gabi na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa tinatawag po na malinis na pamumuhay. Actually, ito po yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya lang, hindi po madali makapamuhay ng walang kapintasan o malinis na pamumuhay. Kasi tayong lahat ay makasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos para maunawaan natin ang gustong ipahayag sa gabing ito. Kasi gagamitin po ang inyong lingkod, pero lahat po tayo makikinig sa sasabihin po ng salita ng Diyos. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat, nagpupuri po kami. Sa buong araw na to, sinamahan, iningatan, ginabayan niyo po ang bawat isa. Salamat dahil meron po kaming pagkakataong kagaya nito para pag-usapan kung paano ba makapamuhay ng malinis sa inyong harapan. Hindi namin kaya ito, kaya gusto namin, Lord, makita namin sa pamamagitan po ng inyong salita at tulungan niyo po kami na maunawaan at maintindihan namin ito at magkaroon po ito ng paggalaw sa buhay po namin upang makapamuhay kami ng malinis. Dahil sa sarili naming lakas, hindi po namin kaya, pero salamat, meron kang sasabihin sa amin sa gabing ito para makita namin kung paano nga ba kami makapamuhay na malinis sa iyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi madali makapamuhay ng walang kapintasan. Siguro lahat tayo aamin dyan. Kasi tayong lahat ay makasalanan. Yan po yung katotohanan. At yan po yung sinabi dito sa Roma 3:23. Sabi rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, ako, ikaw, tayong lahat, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo, hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya, itong si Haring David, meron siyang ginawa para maabot siya doon sa standard na sinasabi ng ating Panginoon. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, hindi po tayo nakaabot. Pero, ang Lord naman hindi doon nagtatapos eh. Meron siyang something na binigay at ito ay isa sa mga ginawa, ito yung mga ginawa ni David para makaabot at hindi maging in vain yung lahat ng kanyang ginagawa. Kaya tingnan po natin. No? Unang-una na ginawa ni Haring David is handa siya magpatama. No? Magpatama. Awit. No? 19:12. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian, iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Totoo po ito. Diyan, pansinin po niyo. Di ba kapag ang makakapansin lang ng kasalanan mo ay ibang tao, pero sa sarili mo, hindi ka aamin eh. Marami sa atin may pagkakataon na i-justify natin, bakit natin ginawa isang bagay? Lahat po tayo, kasama po ang inyong lingkod doon. No? May mga kasalanan tayo, ang tawag ko nga doon kuminsan sa iyo, parang may paboritong kasalanan eh. Pero dapat mawala ito para tayo ay makapamuhay ng malinis. Pero paano natin gagawin? Ito nga, sinabi ni Haring David, walang taong pupuna sa sarili niyang kamalian, iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Again, inaano niya yung sarili niya, nilalapit niya kay Lord. No, na, sige Lord, punahin mo ako. Okay lang, itama mo ako. Igawin mo yung nararapat. Kasi sa sarili ko, hindi ko magagawa. Kaya nga merong salita ng Diyos eh. Para pwede natin balik-balikan, ito yung magiging barometer natin para makapamuhay tayo ng malinis. Sabi nga rito sa awit 51:2, linisin mo sala ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Again, walang paraan para tayo ay makalapit sa Lord dahil sa ating kasalanan. Pero salamat, dahil ang salita ng Diyos nagsasabi rito na pwede pala. Susundan lang natin, babasahin lang natin. Kagaya ng ginawa ni Haring David, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo aking kasalanan. Bakit? Kasi yun ang nakikita ni David na tanging paraan para makapamuhay siya ng malinis sa harapan ng Diyos. No? Yung tanging paraan lamang. No? Kaya sabi niya, nagpapalinis siya, nagpapatama siya. Wala pong ibang magtatama sa atin kundi ang salita ng Diyos. Wala pong ibang mag-aayos ng buhay natin kundi ang salita ng Diyos. Again, kaya napakahalaga na araw-araw meron tayong time para mag-aral ng salita ng Diyos. Araw-araw. So, hindi po pwedeng pagka meron lang kagaya ng pag-aaral na ganito,
At hindi po pwede kapag linggo lang. Araw-araw. Bakit? Kasi aminin mo natin, hindi araw-araw nakakagawa tayo ng mali. Wala pong libre diyan. Walang exemption diyan. Kasama po ako doon. Na araw-araw nakakagawa tayo ng mali. So, dapat handa tayo magpatama kung paano natin gagawin yung ating buhay. Kaya nga, kuminsan, hindi mo napapansin, ginagamit ng Diyos ang leader mo sa church, nanay at tatay mo, lolo't lola mo, mga tao na nakakaunawa nung tama at mali. Ginagamit, no? Kahit yung leader natin sa church, ginagamit ng Lord. Bakit? Gusto ng Lord, makapamuhay tayo ng malinis. At, number 1 dyan, handa tayong magpatama. Pangalawa, na ginawa po ni Haring David is, handang magpalayo sa kasalanan. Alam niyo po, kaya nga hindi po pwede dito yung kinakanta na, yung kanta ni, isang kanta to eh. Oh, tukso, lumapit ka. Actually, dapat huwag nga natin kantahin yan eh. Kasi parang ino-offer mo, sinasabi mo Diyos tukso, lapitan ka. Pero, dapat handa tayong magpalayo sa kasalanan. Dapat lumalayo tayo. Kaya nga sabi rito sa awit 19.3, ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. So kapag lingkod ka ng Lord, talagang na kay Lord ka, dapat willing kang magpalayo sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag mayroong nag-ano sa'yo, mayroong nagsabi sa'yo na huwag mong gawin yan, dapat hindi mo nagagawin. No? Kasi ang salita ng Diyos lamang ang magtuturo sa atin kung paano gagawin natin. Ano pa? Huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Ayun na naman. Ito lamang ang paraan para makalayo tayo sa kasalanan. Again, kailangan natin ng divine intervention ng Diyos sa buhay natin. So, paano mong gagawin yan kung wala kang time para makipag-usap kay Lord? Hindi mo malalaman yan. At ang salita ng Diyos, ito'y magagamit natin para maitama natin kung saan tayo naroroon ng ating pananampalataya. Bakit? Bakit sabi rito, huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan? Bakit? Sa gayon mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama sa ang aking mga kamay. So again, ang malinis sa pamumuhay is pag-surrender. Paglapit sa Panginoon at sinasabi natin, Lord, ilayo mo po ako sa anumang kasalanan. Kaya ngayon di ba sa ama namin, ilayo mo po ako sa tukso. No? Merong ganung kasama sa panalangin. Sa Lord's Prayer na sinasabi natin. So again, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ang kanyang salita na magdadala sa atin sa wasto at malinis sa pamumuhay. Sinabi pa niya sa awit 119:133, sang-ayon sa pangako mo, huwag mo kong hayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahalay. So pangako ng Diyos na hindi tayo iiwanan, hindi tayo bibitawan. Kaya lang ang tanong, panghahawakan mo ba ito? Magpapahawak ka ba kay Lord? Handa ka ba na magpalayo sa kasalanan? No? Handa ka ba? Handa ba tayo na gawin natin yung tama? So, pangako ng Diyos, tingnan nyo pinangako na ng Diyos na hindi tayo iwanan, tayo pababayaan, tayo na lang ang may problema kung tayo magkamali. Iisang ibig sabihin nun. Aminin man natin hindi, lumayo tayo kay Lord. No? Namuhay tayo sa sarili nating lakas. Hindi natin pinangawakan yung pangako ng Diyos. Ano pangako? Isa sa mga pangako ng Diyos na tayo iingatan at hindi pababayaan. Pero bakit kuminsan dumarating sa punto na parang nawawala tayo? Isa lang ibig sabihin, nagwawala tayo. Lumalayo tayo kay Lord. Samantalang ang sabi na nga niya, pangako niya, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. So, pag nalaglag tayo, nahulog tayo, tandaan po natin, hindi si Lord ang may kasalanan yan. Hindi tayo pinabayaan ng Lord. Tayo ang nagpabaya. Kahit kailan hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit kailan hindi hayaan ng Lord na tayo ay bumagsak sa kasalanan. Hindi gusto ng Lord yun. Kaya lang nangyayari yun kasi humihiwalay tayo, lumalayo tayo, at hindi natin pinanghahawakan yung pangako ng Diyos. Anong pangako? Hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Kaya kahit na anong mangyari, wag na wag tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Dahil pangako niya yan. Para makapamuhay tayo ng malinis. Pangatlo, sabi rito, dapat, para makapamuhay tayo ng malinis, sabing ganon, handa tayong magpaayos ng ating kaisipan. Dapat saturated yung utak natin. Again, sabi rito sa awit 19:14, naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. So, kagaya kay Haring David, gusto niya, yung salita ng Diyos, yung salita ng Diyos, palaging ito yung magiging daan para linisin yung kanyang isipan.
kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Inaano niya yung kanyang pananalita, yung kanyang kaisipan patungkol kay Lord. So dapat, ito nga, kagaya nga po na sabi ko, saturated, dapat yung utak natin. Kaya nga sabi nga di ba, mahalin natin si Lord ng buong puso, ano pa, buong kaluluwa, at buong isip. So dapat palagi naisip natin, okay ba kaya kay Lord kung gagawin ko itong bagay na ito? Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So again, paano mong gagawin to? Huwag hayaan mo baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ang kanyang kalooban. Paano mong gagawin ito? Again, hindi ka po pwede magkaroon ito mga bagay na ito kung lalayo ka kay Lord. Hindi po pwede mangyari ito na mabago ang iyong isipan kung wala ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Palaging magkasama yan. Kaya tandaan natin, kung gusto mo talaga na maayos ang kaisipan natin, lumapit ka kay Lord. Basahin mo ang kanyang salita. Panghawakan mo yung kanyang mga pangako. Kasi kung hindi mo gagawin ito, hindi mo magagawa. Hindi natin magagawa ang malinis sa pamumuhay. At kapag nangyari yon, hindi tayo magiging kalugod-lugod at ganap sa ganap na kalooban ng Diyos. So again, gusto ng Diyos, handa tayong magpaayos. No? Kaya, paano natin ayusin ang ating sarili? Unang-unang gawin natin, humingi tayo ng tawad. Bakit? Sabi rito sa 1 John 1:9, no? Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So again, palagi ko pong sinasabi ito, inuulit-ulit ko sa church. Maski dito, naririnig nyo siguro ito. Palagi ko sinasabi, pupunta ka na rin lang, hingi ka na rin lang tawad. Bakit hindi mo pa itodo? No? Bakit hindi mo pa itodo? Hindi mo pa, kasi may tinatawag ko, palagi ko sinasabi rin ito. Pag may tinatanong yung mga iba daw, saan ka pupunta? Magsisimba. Bakit? Magbabawas ng kasalanan. Hindi po tayo nagbabawas ng kasalanan. Sinosurrender natin yung kasalanan natin. Kasi pag sinabing magbabawas, meron kang ititirang kasalanan. So gusto mo ba merong ititira kang kasalanan sa buhay mo? Surrender natin lahat kay Lord. Katotal, sabi niya, ano sabi niya? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Lahat. So pag sinabing lahat, ba't hindi mo pa ibibigay? Surrender mo na lahat para sigurado na tayo mapapatawad at makakapamuhay ng malinis sa harapan ng Diyos. Sabi pa ni David sa awit 32:5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inaamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inililihim, ako'y nagpasyang sa iyo'y pagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. So again, muli sinasabi dito ni Haring David na ang kailangan ko lang niya ay aminin ang kanyang mga kasalanan. Tandaan po natin, ang isang napakabigat na kasalanan ni David, pangangalo niya kay Bathsheba. Anong sinabi ng Panginoon? Pinatawad siya. Bakit? Inamin niya eh. No, inamin niya. Again, hindi po ito tinatawag na lisensya na, hindi, gagawa ako ng kasalanan. Total, gagaya kay Haring David. Nakahingi siya ng tawad, nakabalik siya. Ang tanong, nakakasiguro ka ba na makakahingi ka pa ng tawad? Hindi hindi natin kayang i-mock si Lord. Hindi natin pwedeng mag-take advantage na kukunin mo itong ginawa ni David na ito, sasabihin mo, total, si David pinatawad nga eh. No! Paano kung hindi ka makaabot sa ganun, makahingi ka ng tawad? Dumating ka sa punto, inabutan ka dun sa kasalanan. Malaking pagkakamali. Gusto ng Diyos, ayusin natin, tayo magpasya, itapat natin ang mga sala natin, patatawarin ng ating Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, napakapalad natin dahil ang malinis sa pamumuhay, sinabi na kung paano gagawin natin. Dapat, handa tayong magpatama sa ating pagkakamali. Kung mayroon mong ginagamit ang Diyos sa tao, para i-rebuke tayo, i-reproof yung ating mga sarili. Dapat handa tayong magpalayo sa kasalanan, hindi magpalapit. Dapat willing tayo na i-surrender lahat kay Lord. Ano pa? Dapat handa tayong pasaturate yung ating isipan. Kasi dito po ang labanan sa utak natin. Susunod ka ba? Susunod ba tayo o hindi? Lalapit ka ba kay Lord o hindi? Magko-confess ka ba o hindi? Dito po nanggagaling. Kaya magpaayos po tayo. No? Magpaayos tayo ng utak natin. Bakit? Tanging si Lord lang ang pupwede na magtama, mag-ayos ng ating kaisipan.
Kapatid, sa mga oras na ito, napakapalad natin dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon makapag-aral kung paano tayo makakapamuhay ng malinis. Gusto mo ba na ikaw ay makapamuhay ng tama sa harapan ng Diyos? So kung itong gusto mo, dapat handa kang magpatama. Handa kang magpalayo sa kasalanan. Handa kang magpaayos ng kaisipan. At mangyayari lamang ito kung tatanggapin mo ang ating Panginoon at aaminin mo natin na tayo makasalanan at gagawa ng hakbang ang Lord para tayo linisin, tayo maging malinis sa Kanyang harapan. Ako'y mananalangin ng isang panalangin ng pagsisisi sa kasalanan, paghingi ng tawad, at pagtanggap sa ating Panginoon bilang katunayan na willing tayo magpalinis sa ating pamumuhay. Ako'y mangunguna, mananalangin, ariin mo na sarili mong panalangin ito, sumunod ka sa panalangin ito. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat dahil ang iyong mga salita ay tunay na nagdadala. Gusto po niya makapamuhay ako ng malinis sa iyong harapan. Lord, naririto po ako, isang taong makasalanan na handa magpatama, handa magpalayo sa kasalanan, handa magpaayos ng kaisipan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagsalangsang. Sige kapatid, sabihin po natin, ano yung ating mga nagawang pagkakamali? Yes. Purihin Panginoon. Sabihin natin lahat sa Kanya. Patawad po. Patawad po. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Lord, ako po ay sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay nito. Kinukumit ko po ang aking sarili at ako po ay nagpapasako sa iyong dakilang pangalan. Kapatid, sa mga oras ito, isang napakaganda na binibigay sa atin ng Panginoon dahil sa ginawa natin ito, pinatawad tayo, tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng relasyon sa Kanya at tayo tuturing na anak ng Diyos. Kagaya ng sinasabi sa John 1:12, ang sino mang sumampalataya at nanalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At sa pagkakataon ito, kapatid, ikaw ay anak na ng Diyos, tayo anak na ng Diyos, lalapit tayo sa Kanya. Meron kang kahilingan sa mga oras ito, may physical kang karamdaman, pagkakataon ito, pwede tayong humingi ng tulong kay Lord para bigyan tayo ng kagalingan, kalakasan. Sige, sabihin mo sa Kanya, sa mga oras ito, ano man ang iyong karamdaman? Ano man ang iyong karamdaman? Sabihin mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa mga oras ito, tinataas po namin ang kapatid na si Shea, na sa kanyang karamdaman, alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Ikaw lang po pwede magbigay sa kanya ng kagalingan. Pati po yung financial na pangangailangan nila, kayo po magpo-provide, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ano man yung mga bagay na gusto mong matutunan ni Shea sa ganitong pagkakataon, sa sitwasyon na ito, makita po niya ng maliwanag at ng buong pamilya. Kaya na rin po, si Bon, pati na rin po si Ben, tuloy-tuloy, kalakasan, recovery, bigay niyo po sa kanila, provision din sa pangangailangan, kasi naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw lang naman talaga ang pag-asa namin sa buhay na ito. Ikaw po ang gagawa at kikilos para po makaranas po sila ng kagalingan. Hallelujah. Hallelujah. Emotionally, mayroon kang problema sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong kapatid. Ito yung pagkakataon ka. Kapatid, sabihin mo sa kanya, meron kang time, bigyan ka ng lakas ng loob ng Lord para humingi ng tawad o siyanin, willing ka magpatawad. Kasi hindi gusto ng Lord na manatili sa atin yung galit kahit kanino mang tao. Ang gusto ng Lord, ayusin natin yung buhay natin at makapamuhay tayo ng maayos sa bawat isa na tayo maging isang mabuting halimbawa sa lahat ng tao. Spiritually, may mga bagay na humahadlang sa'yo para totoo na makasamba sa ating Panginoon. Gusto mong sumunod, nahihirapan ka dahil mayroong spiritual bondage, tulungan tayo ng Lord makawala. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, ano yung mga bagay na nagiging hadlang para makalapit tayo sa ating Diyos at masabi natin sa Kanya yung mga bagay na dapat natin masabi. Gusto ng Diyos, ibigay ang the best para sa atin. Gusto ng Diyos,
na maranasan natin ang totoong kapatawaran. Gustong-gusto ng Diyos na makalaya tayo sa lahat ng klase ng pag-aalipin sa atin ng demonyo. Kasi gusto ng Lord maranasan natin ang ibig sabihin ng kapatawaran at ng maayos na pamumuhay. Hallelujah. Financially, may mga bagay ka, nagipit ka, hindi design ng Lord yan. Ang gusto ng Lord, i-bless tayo. Sabi ng Lord, lahat ng ating pangangailangan, pagkakalob niya. Ang tanong lang, binigay ba natin totally ang ating sarili sa Kanya? Bigyan natin. At si Lord ang bahala. Sabi mismo ng Kanyang salita, pangako niya, hindi niya hayaan ang Kanyang mga anak ay magutom, hindi niya pababayaan ang Kanyang anak sa lahat ng pangangailangan. Maging good steward tayo, gamitin natin ang tama, yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Huwag tayo maging maluho, pagkos gamitin natin ito ng tama, dahil gusto ng Lord, marunong tayo maging good steward sa mga biyaya na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Panginoon, salamat din sa aming kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversary. Salamat po. Dahil lang po namin, Panginoon, Ikaw ang patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang nagbibigay ng buhay, nagdudugtong ng buhay. At higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay ng extension sa pagsasama ng mag-asawa. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Patuloy, Panginoon, tinataas namin ang bansang Israel. Alam po namin, Panginoon, na sila ay bayan po ninyo. Marami po mga bansa na umuusig sa kanila. Pero naniniwala po kami, Panginoon, kasi kami ay naging dahilan, kasi sila ang naging dahilan kung bakit namin kayo nakilala. Dahil sa kanila, ginamit niyo po ang lahi ng Israel para kami ay mapalapit po sa aming Panginoong Jesus. Kaya, dalangin po namin na kayong gumawa at kumilos sa kanila dahil malaki ang utang na loob po namin sa kanila at tanging kayo lamang, Panginoon, ang pwede mag-ayos ng kanilang kalalagayan at naniniwala po kami, Panginoon, kagaya ng sinasabi po ninyo yung salita, hindi nyo sila iwanan, hindi sila pababayaan. Pero mahayaan niyo po, Panginoon, na matuto sila sa ganitong sitwasyon na lalo po nilang maisip, Panginoon Jesus, at tanging kayong pag-asa ng bansang Israel. Kaya na rin po, Lord, itong mga tao, mga bansa na umuusig sa Israel, kayo rin po umipo sa puso nila para makita nila yung pagkakamali po nila. At higit sa lahat po nun, makita nila yung mga bagay na hindi makukuha ito sa pamamagitan po ng patayan. Bagos pag-usapan po ito ng maayos para po maging maganda po ang sitwasyon sa lugar na yan, Panginoon. Muli, ang aming bansang Pilipinas, pagpalaan niyo po, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan para magawa po ng nila ang tungkulin nila sa lokal man o sa national para magampanan nila ang tungkulin nila na may takot po sa inyo upang ang bansang Pilipinas ay tunay na aahon, aakyat dahil po sa inyong pangunguna at paggabay sa bansang Pilipinas. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na mga taga-Pangasinan, pangunguna po ng kapatid na Totong at kanyang asawa, kapatid namin na mga nakikinig din po sa taga-Laguna, pangunguna po ng kapatid na Dada, pati ang kanyang may bahay, maging ang mga taga-Abra, pangunguna po ng mga kamag-anakan ng aking asawa, at pangunguna po ni Lady, ngayon na rin ang aking mga kabats, 79 na sumusubaybay sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, maging eye-opener po itong ginagawa po na pag-aaral sa mga ganitong paraan. Sa mga ganitong panahon, makikita po nila ang bawat isa ang kahulugan ng totoong pagsunod, pamumuhay na malinis sa inyong harapan. Salamat din po, Panginoon, sa mga taong mga kagaya ng kapatid na Jojo na taga Marikina, sumusubaybay din sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Muli, Panginoon, sa gabi ito, nakita namin ang ibig sabihin ng malinis sa pamumuhay. Kaya muli, tinataas po namin ang bawat isa na gawin po namin na magpatama po kami sa inyo kung mayroon bang kami pagkukulang pagkakamali, itama po ninyo kami. Handa rin po kami, Panginoon, na lumayo sa kasalanan. Sa tulong po ninyo, magagawa po namin. At hayaan niyo po magkaroon kami ng tamang kaisipan ayon sa sinasabi po ng inyong salita, ayon sa inyong pangako. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, na tanging ito lang ang paraan para kami makapamuhay ng malinis sa inyong harapan, makasunod kami sa inyong kalooban. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa gagawin mo po sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa lang, inaangkin na namin ang tagumpay, inaangkin na namin ang pamumuhay na malinis sa tulong po ng inyong divine intervention. Ngayon pa lang, salamat na po sa napakagandang gagawin sa buhay ng bawat isa. Ang lahat po nito, inaangkin namin at mangyayari ito dahil inaangkin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso,
na nagsasabing, kung meron po kayong katanungan dito sa ating pinag-aaralan, willing na willing po ang inyong lingkod na kayo po ay sagutin. Lalabas po dyan, pwede po kayo mag-PM sa amin. Dahil willing na willing po kami, gusto po namin na lalo lahat tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Gusto ng bawat isa sa atin makapamuhay tayong malinis sa harapan ng ating Panginoon. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ang nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.